Okay, napakagandang umaga po sa ating lahat. Kung napapansin po ng ating mga taga-subaybay sa FB Live, ay iba po yung background natin. Kami po ay nasa isang resort sa Angeles at kung saan ay ginaganap po natin ang ating, I think we are doing this twice a year, di ba? At halos ang ating mga kapatiran dito ay naka-experience na po ng water baptism, pero meron pa pong iilan po na hindi pa, at ngayon ay idinadalangin po natin sa ating Panginoong Hesus, sa ating Amang Diyos, sa Banal na Espiritu, na gabayan po niya ang kanyang lingkod, nang sa gayon po ay maliwanag po ang pagpapaliwanag natin, at ito po ay makita natin ang kahalagaan po ng water baptism sa ating Christian life. Handa na po ba tayo? Handa na po ba tayo makinig sa napakahalagang event sa ating buhay Kristiyano? Water baptism 2025. So what is the importance of water baptism? Gaano po kahalaga ang tinatawag na bautismo sa tubig sa Biblia? Water baptism illustrates the spiritual cleansing we experience when we are saved. Just as water cleanses the flesh, so the Holy Spirit cleanses our hearts when we trust Christ. Ang ating pong gagawing water baptism sa araw nito ay, ang sabi ko nga, napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. At ngayon pong araw na ito ay malalaman po natin ang kahalagaan nito. Ang sabi ko po kanina sa ating isa sa ating mga candidates dito, na kung minsan po, ang iba po sa atin ay naka-experience na ito nung bata-bata pa sila o nung bago-bago pa lang silang Kristiyano. And when they heard yung explanation po natin, doon pa lamang sila naliwanagan. Parang nung ginawa nila ito, ay parang siguro gumaya lang o siguro dahil ito ay patakaran ng iglesia kung saan sila umanib. Pero we can do it once again kung gusto po natin, kung sa isip natin ay ngayon po natin ito ganap na naliwanagan. Wala pong masama kung uulitin natin, pero it's up to you po. Kayo po ang magde-decide dito, hindi po si Pastor. Ipapaliwanag ko lamang po, and then after I explain it, tayo po itutungo doon sa pool kung saan ay gaganapin po natin ito after I explain kung ano po ang meaning ng ating gagawin. I advise you po na kung sa mga kababaihan po ay magsuot po ng dark blouses para hindi bakat po yung underwear natin, o kung ano man, yung mga kalalakihan pwede kahit na puti po. Marami pong sinisimbolo ang tubig at mahalaga ang tubig sa buhay natin. We use water for drinking, di po ba? And ano ang layunin ng tubig sa ating buhay? Number one is para patuloy na mabuhay. Kung walang tubig, hindi tayo patuloy na mabubuhay. Siguro ilang araw lang, mamamatay ang isang tao na hindi po makakainom ng tubig. Number two is para maging malusog, di ba? Para maging malakas, mapanatiling malakas ang ating pangangatawan when we regularly drink water. And last but not the least is to cleanse our internal body parts. Ako po'y naniniwala doon sa kapag gumising ka ng maaga, paggising mo pa lang, huwag mo nang iinom ng kape. Alam ni Sister Julia ito. Uminom ka muna ng maligamgam na tubig. Yan, ang sabi nga ng mga dalubhasa, ito yung nakakapag-cleanse sa ating internal parts, sa ating katawan. So we are talking now, hindi po pang physical ito. Sinabi ko lang yung kung anong nagagawa ng tubig sa ating physical body.
And now we will focus now on the spiritual realm, spiritual na pagpapahalaga sa ating gagawing water baptism. Water baptism symbolizes spiritual cleansing. Gaya ng sinabi ko kanina, kung ang water ay naglilinis sa ating mga inner parts, ganun din po sa ating spiritual cleansing or ang tinatawag na spiritual renewal. The New Testament uses water as a figure of the new birth na generation. It's called washing, brought about by the Holy Spirit through the Word of God at the moment of salvation. Naglilinis. Kaya nga ba, I advise everyone kapag po kayo po ay nakapag-decide na na gumanap doon sa water baptism, first po gagawin mo, tatanayin mo muna yung sarili mo kung tinanggap mo na ba ang Panginoong Yesus bilang iyong personal Lord and Savior. Yun po ang first step. Kapag hindi po, you can tell pastor right away at patatanggapin po kayo bago po kayo i-baptize in water maya-maya. Water baptism is a public declaration po. Baptism declares that you are a follower of Christ. Hindi po ito nagsasave. Dahil the moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, na-save ka na eh. Sabi nga sa John 1:12 na kung sino man ang tumanggap sa ating Panginoon ay magkakaroon ng karapatan bilang anak ng Diyos. So, tapos na yon. Tapos na yung pagliligtas at pagtutubos ng Panginoon ng iyong kasalanan when you receive Him as your Lord and Savior. So, anong kahalagaan ng ating gagawing water baptism? It is a declaration po, public declaration. It is a public confession of your faith and your commitment to Jesus Christ. Dinideclare mo, pinapakita mo sa mga tao that you are already in Christ. Yun po ang kahalagaan nito. It is the next step after salvation through repentance and faith and is an important foundation for the Christian life po. Napaka-importanting panimula sa iyong pagiging baby Christian na tinatawag. Ito ay ginagawa right after you have received Jesus, ang sabi ko nga, as your personal Lord and Savior. Water baptism is a declaration that you have been saved. You have been born again already in spirit. Dinideclare mo, hindi mo kinakahiya, hindi mo itinatago. Kasi when Jesus Christ was hung on the cross, He was already declaring that He is your Savior. He was already declaring, hindi niya ikinahiya na gusto kanyang iligtas. Na gusto kanyang tubusin sa iyong pagkakasala. Di ba? The Bible says that in Romans 3:23, that for all have sinned and fall short of the glory of God. Na ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kabutihan ng Diyos. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga ba, Jesus Christ went down from heaven to save you and me. Di po ba? Ang sabi nga, the Bible says that in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang buhay, ako ang katotohanan, at ako ang daan. Daan saan? I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Walang makakaparoon sa Ama maliban kung tanggapin mo si Kristo bilang iyong Savior and Lord. Amen po ba? Maliwanag po ba yun? Na kung tayo lang po, maging si pastor po, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Hindi niya kayang patawarin ang kanyang mga pagkakasala. Wala akong karapatan para tubusin ko ang aking sarili sa mga kasalanan ginagawa ko. But Jesus Christ can. He is able to save you and to redeem you from all sins. So hindi niya ikinahiya yun.
Alam niyo, nung nakabayuway siya sa cross, hubad po si Kristo. Walang bahid kasalanan, pero inako niya. Alam niyo yung ipinapako sa cross, mga kriminal, mga makasalanan. Dapat tayo ang nandoon. Hindi niya po ito ikinahiya. Nakabayuway siya sa cross, tinatadyakan, dinuduraan. Kinahiya ba niya yun? Kung kinahiya niya yun, sasabihin niya sa ama, Ama, ayoko na dito. Napapahiya ako dito, alisin mo ako dito. Pero hindi. For you and for me, ginawa niya yun. Talagang ginusto niya yun. So that you will be safe. And me. Amen po ba? Kaya nga ba dito, when we declare that we are already been saved by Jesus Christ, hindi rin natin ikinakahiya ang Diyos. Nakuha po ninyo? Same is true sa atin po. Kung ayaw mo magpabaptize, tingnan mo yung sarili. Nakakahiya eh. Isipin mo ang ating Panginoon. The moment na magdedesisyon ka kung magpapabaptize ka o hindi. Just like when we were born again, being born again is not joining any religion po. Being born again is not joining any group. Being born again is not joining Servants of Christ ministry. Being born again is not joining a born again Christian group. Hindi po. Being born again is born again in spirit. Being born again is a deep, when you have a deeper relationship with God, you have been born again. Nagkaroon ka ng relasyon. Nakilala mo ang Diyos. Ngayon, kinilala mo na siya. Nakilala mo na siya. Alam mo na ngayon ang ginawa niya para sa iyo. Na noon, wala lang sa iyo yun eh. Nakikita mo lang, pinako siya sa cross. So what? Diba? Pero ngayon, hindi. Nasa puso mo na eh. Sinasapamuhay mo na eh. Nasa iyong buong pagkatao na wala ka kung wala yung nagpapako na yon. Now that you are already a new creation. Alam mo na yung sacrifice yung ginawa ng Diyos sa iyo. Wala nang may tatago sa iyo. That is why now you are joining not the group, not the born-again Christian group. No, you are joining the family of God through Jesus. Amen po ba? Amen. Amen. So, dito po, napakaliwanag sa atin. Water baptism is not joining any group or religion. It is a declaration that you have been born again in water and in spirit. And that your sins were already forgiven. Hindi ito katunayan na pagkatapos ninyong magpabautismo sa tubig, ay kayo ay umanib sa isang grupo o iglesia. Sinabi ko nga, ginagamit lang ng iilan ito na kapag ikaw ay nagpabautismo, ay automatic, kaanib ka na ng reliyon. Wala po sa Biblia yun. Kapag nagpa-water baptism ka, naging kaanib ka ng pamilya ng Diyos. Hindi reliyon, hindi church, hindi Servants of Christ ministry. Kahit na hindi na tayo magkita after this. You are already a member of the family of Christ. Amen po ba? Amen. Amen. Water baptism is a declaration of your faith in God through our Lord Jesus Christ. It is a declaration of your belief that without the sacrifice of Jesus, wala ka. Wala ka. Wala kang pag-asa. In Romans 5:10, it says, in Romans 5:10, for if, while we were God's enemies, ito ay sapagkat nang tayo ay kaaway ng Diyos, we were reconciled to Him. Noon kaaway tayo ng Diyos eh. Nung wala pang nagligtas sa atin. Nung hindi pa natin na-acknowledge that Jesus Christ is the lone Redeemer. Wala tayo noon. Kaaway tayo ng Diyos. Kasi wala pang tumubos eh. Sabi ko nga, hindi natin pwedeng tubusin ang ating sarili. Oo, mabait tayo, mabuting tao. Pero hindi po sapat yun. Hindi sapat para pumunta ka ng langit kasama ng Diyos Ama. Ang sabi nga dito, we will reconcile to Him through the death of His Son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through this life? Sabi, ito ay sapagkat nang tayo ay kaaway ng Diyos, ipinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Maliwanag mo ba yun?
Kailan tayo tinanggap ng Panginoong Ama, ng Diyos Ama? Through the death of His Son. Wala na pong iba. Hindi mo nakasundo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi lamang. Hindi sapat yun. Ng pagiging mabuting tao, hindi sapat yun. Kailan ka ipinagkasundo sa Diyos Ama? When He was hung on the cross. Sabi dito, ito ay sapagkat ng tayo ay kaaway ng Diyos, ipinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Higit pa riyan ang sabi dito, na yung tayo ay pinagkasundo na, tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng buhay ng kanyang anak. Maliwanag po ba sa atin yon? Amen po ba? In Acts 2:38, ang sabi po dito po ay matagal na pong na-ascend po ang ating Panginoong Yesus dito at matagal na siyang ipinako sa krus, nabuhay muli at pumaning pa sa langit kasama ng Ama. At dito po, ipinagpatuloy po ng kanyang mga disipulo yung kung ano yung iniwang trabaho ng ating Panginoon sa mga tao. At ngayon po ay ito'y naman na rin natin na tayo ay ngayon ay kumakatawan na rin kay Kristo. Kaya nga ba tinatawag tayong church? Tayo po ang kumakatawan kung ano yung iniwan po, iniatang sa atin ng Diyos para makapagpatuloy po na dumami po ang makatanggap ng kaharian ng Diyos sa lupa. Ito ang sabi po dito sa Acts 2:38, ang sabi ni Pedro, Peter replied, "Repent and be baptized." Kasama po yung baptism. Ang sabi ni Pedro, "Repent and be baptized. Every one of you." Sino daw? Ako lang ba? Si Sis Ria lang ba? Si Sis Mitos lang ba? Si Sis Marisa lang ba? Hindi. Every one of you. Ang sabi dito, every one of you in the name of Jesus Christ. So, hindi nawawala yung Jesus Christ kasi kasama parati siya, nangunguna parati siya. For the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Alam naman natin yung gift of the Holy Spirit. After you have been born again, after you have been baptized in water, kikilos yung banal na Espiritu sa buhay mo. Yung mga imposibleng mga nang gusto mong gawin ay magagawa mo through the works of the Holy Spirit na nasa iyong puso when you receive the Lord Jesus Christ. Kaya sabi dito, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Ito ay pagkatapos tumanggap sa Panginoong Yesus, magsisi at magpabautismo sa pangalan ng Kristo para daw ano? Para sa pagsisisi at sa pagpapatawan ng kasalanan. The water that purifies in 1 Peter 3:21, the water that purifies and saves us. Ito po yung sinasabi dito. And the water symbolizes, ito po yung sumusunod doon sa tubig na mamaya ay ilulubog tayo. And this water symbolizes baptism that now saves you also. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. Sabi po sa Tagalog, ang tubig na yon ay larawan ng bautismo na ngayon ay nagliligtas sa atin. Hindi sa paglilinis ng karumihan. So ito hindi sa paglilinis ng karumihan ng makasalanan likas, kundi ito ang tugon ng isang malinis na budhi sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng pagkabuhay ng muli ni Kristo Jesus. Water baptism, ano po ito? It is sabihin po natin, basahin po natin ito. Water baptism came from a decision. Decision po ito. Kaya nga ba kanina, pinalahan ako sa brother and sisters. Hindi ako ang magpipilit sa inyo. Hindi ako ang mag-decide for you na magpabaptize kayo. It is a decision from the one who is going to be baptized po. Ang tanong, kung tayo po ay nabautismuhan nung tayo ay mga sanggol pa, tulad ng ating
nakagisnan po. Diba? Binautismo tayo. Habang humiiyak tayo, diba? Pinisikan tayo ng tubig, ganon. Ang tanong po, kung yan ay ginawa na sa atin, nung sanggol pa tayo, kailangan po bang mabautismo tayo muli? Yun ang tanong. And my answer is yes. Sapagkat ang bautismo ay isang desisyon. Desisyon ang may-ari ng katawan. Hindi ito pwedeng desisyon na ng magulang na katulad ng ating nakagisnan. Nung bang ikaw ay binabautismuhan nung yung mga ninong ay karga-karga ka, sinabi mo ba sa kanila, I want to be baptized? Umiyak ka nga, ayaw mo eh. Malamig yan. Diba? Your decision when you were baptized, when you were still an infant, is a no. Ayoko. Umiyak siya eh. Ayoko magbabaptize. Pero binaptize ka pa rin dahil sa desisyon ng magulang. At wala po sa Bible yung ang magulang ang mag-decide for you to be baptized. Hindi po magulang. Sapagkat ang bautismo, inuulit ko, ay isang desisyon. Desisyon ng may-ari ng katawan. Dahil ang bagong silang na sanggol ay wala pang kasalanan na dapat ihingi ng tawad. Wala pang kasalanan yon. So, ito po ay desisyon ng isang nasa hustong gulang na. Nasa hustong pag-iisip na. Nakita na ang kahalagaan ng Kristo sa buhay niya. Yun ang pwedeng magdesisyon. Desisyon ng isang nakakaunawa na ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Desisyon ng nakakilala na sa Diyos. When you do not still know who God is, you can decide for this. Siguro, sabi ko nga, baka gagaya ka na lamang. Hindi pwede yun. Kailangan desisyon ng nakakilala na kung sino ang Diyos sa buhay mo. Maging ang ating Panginoon po, nung nabautismuhan ay nasa hustong gulang na. Sabi sa Matthew 3:16, sabi dito, as soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. Naglakad siya. Kung infant po si Jesus Christ nung nabautismuhan, hindi pwedeng maglakad, di ba? He was already, I think, more than 30 years old. Tama ba, Sister Kaisel? More than 30 years old na si Jesus Christ nung magpabautismo. Okay. So, at that moment, heaven was open. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. So, ang mga sanggol po, kung Biblia po ang ating titingnan, kung Biblia ang ating pagbabasihan, ay hindi po binabautismuhan. Sila ay inihahandog sa Diyos. Ang sanggol na siya sa Kristo, siya rin po ay hindi binautismuhan nung ipinanganak ni Maria. Ilang araw pagkatapos si pinanganak, ay dinala po siya sa templo ni Jose at ni Maria. Makikita natin yon sa Luke 2. Basahin na lang natin pag-uwi natin. Dinala po siya sa templo. Dinedicate po, hinandog, hindi binautismuhan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Christians should be baptized out of obedience, out of love for our Lord Jesus Christ. Water baptism by immersion is the biblical method of baptism because of its symbolic representation of the death, the burial, and the resurrection of Christ. Yung gagawin natin doon, ilulubog, tapos, anong tawag doon sa? Iahon. Meron pong sinisimbolo yun sa ating gagawin. Ito po, merong simple drawing dito kung makikita natin. Number one, when He died on the cross, to those who believe in Romans 6:3, baptism is the death of Christ, burial of Christ, and the resurrection of Christ. So dito po makikita natin, when the death of Christ, ito po ang pagkamatay ng ating sarili, this was your born-again experience. Nung namatay siya, born-again experience yun. Nung lahat tayo ay tumanggap sa Panginoon Yesus, yun po ang sumisimbolo sa pagkamatay ng ating Panginoon Yesus. Ang sabi nga dito, sa kanyang pagkamatay, ang lahat ay tumanggap sa kanya, kasama na rin namatay sa kanilang kasalanan.
at nagkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Mababasa natin sa Romans 6:6 yun, na hindi ko nababasahin po. When we receive Jesus as our Lord and Savior, we receive the gift of salvation through His death. This is when we decided to follow Him. Wala pa sa baptism yon. So, tutularan natin siya hanggang sa pagkamatay. Number 2, burial of Christ. Ito po. Nandun. Dito yung nagsisi tayo, di ba? Number 2, ito na yung baptism. Ang sabi po sa Romans 6:3 and 4, hindi ba ninyo nalalaman na tayong mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Kaya nga ba, tayo ay inilibing nakasama sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. So, same is true when we are immersed in water. Immersion ang tawag doon. Ilulubog lahat. Walang seconds lang po yun. Huwag kayong mag-alala. Huwag na kayo magsuot ng oxygen tank. Huwag na po. Magagastos pa kayo. Split seconds lang yun. Kailangan pati buhok po. Kasi immersion nga. Ibig sabihin, sumisimbolo ito ng pagpapatawad. Buo pinatawad ka. Kasi kapag ikaw ay na-immerse doon, kita yung tenga mo. Hindi na patawarin yung tenga mo. Hindi kasama sa langit yung tenga mo. Yung tenga mo maimpyerno. Di ba? Kaya nga ba, immersion, buo-buo. Kasi this is symbolizing na buong-buo kang pinatawad. Lahat ng kasalanan. Walang pinipili. Hindi ibig sabihin, maliit na kasalanan lang yung malaki. Hindi po. Walang sinasabi sa Biblia ang patatawarin lang yung maliit na kasalanan. Pati malaking kasalanan. Inakop mo lahat ni Kristo yan. So, when we were immersed in water, sumisimbolo ito ng pagpapatawad at paglilinis ng Panginoon sa ating maruming pagkatao. Kaya nga tayo ay inulubog mula ulo hanggang paa. Alalayan naman kayo ni Brother Dave po. Alalayan kayo. Hindi kayo matutumba. Kaya alalay sa atin. So, inilubog ang buong katawan na tayo'y pinaging malinis na. So, hindi tayo naging malinis dahil malinis tayo. Hindi. Nilinis tayo ng Panginoong Yesus dahil sa kanyang most precious blood. Ang tubig ay sumisimbolo ng kanyang dugo po. Yun ang maglilinis sa iyo. Simbolo lang po yan. Ito, declaration na, sabi ko eh. So, declaration na yung tubig na yun na mag-i-immerse sa iyo, it is the most precious blood of Jesus na lilinisin pati tinawag mo. Hindi, magkakatulog ako, pastor. Hindi. Pati tenga, inulubog nga eh. Di ba? Buong-buo, lilinisin ka ng Panginoon. Sa pamamagitan, ito po ay, sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, si Kristo ay ibinangon mula sa patay. Sa gayon ding paraan, dapat tayong lumakad sa panibagong buhay. We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, we too may live in the new life. Okay? As we close, in Colossians 3:1 it says, yamang kayo ay muling binuhay, softly, yamang kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Muling binuhay na kasama ni Kristo. Sa ating pag-ahon po sa tubig, yung di ba, aahon ka na. Ito ang ang pagbangong muli. Ito ang ating paglakad sa panibagong buhay. You are a new creation already. Buhay na na kay Kristo, buhay, may naman yan, buhay na nakahulagpos na sa kasalanan. Sa ating pag-ahong ito, ay nagsisimbolo po ng kanyang pagkabuhay na muli o resurrection. Pag inahon ka na. Na tayo rin sa pagdating ng Panginoon, muli tayo na mga patay ay muling mabubuhay. Masaya, di po ba? Hindi po ba kayo naglalak doon? Amen. Walang Kristiyanong mamamatay. Wala po. Tulad ni Kristo, nauna lang po siya. Tayo ay susunod din. Mamamatay, subalit mabubuhay na uli. At
At tayo po, mga buhay, ay sasalubungin ng Panginoong Yesus Kristo sa alapaap sa muli niyang pagbabalik. Ang mga nabautisas na po noon, pero ang sabi ko kanina na hindi naliwanagan po sa kanilang ginawa, you are free to again gawin pong muli yan. Pero nasa sa inyo po. Kung para sa inyo, okay na yon, there is nothing wrong with that po. We will respect your decision. Wala pong ano yun. Kasi pareho lang naman yung lawyer. Kung ginawa mo na nun, gagawin mo yun. Kung naliwanagan ka noon, naliwanagan ka ngayon, that's fine. Okay na yun. So, dito po, have you decided now? Naliwanagan po ba tayo? Dito, maliwanag po, di ba? Thank you, Holy Spirit po. Holy Spirit ang nagpaliwanag, hindi po ako, pinadaan lang sa akin. So, sa lahat po na mag-decide, kung sa tingin po ninyo, hindi na babakat yung underwear, okay na. Kung hindi na babakat, okay naman eh. Kung sa tingin ninyo, ayoko lang po yung may ano kasi. Nasa sa inyo po yung decision. So, sa lahat po ng nakapag-decide, at kung sasabihin niyo po sa akin kung hindi pa kayo tumanggap sa Panginoong Yesus bilang Lord and Savior, bago natin gagawin yon, patatanggapin po muna namin kayo. So, shall we have one song or? Okay. Sige po, pakipatin niyo.